Nag-start ako sa mga mga tambay lang ng mga tropa ko na willing magpatato ng kahit ano. So from dun sa machine ko na assemble lang, inoffer nila yung balat nila sa akin for free na kahit ano lang gawin ko. So, yun, sila yung naging practice skin ko. Actually, advantage ko yun na hindi ako nag-practice sa ibang, bawa sa mga balat ng prutas or balat ng baboy. Diretso balat ng tao yung pinag-practicean ko. So, from there, nag-gain ko na yung, syempre, nag-gain ko na yung confidence kung paano tumusok ng balat. So, pumasok lang din yung technical na parang kung hanggang saan lang yung depth ng karayom, kung saan papasok yung karayom, yung tamang baon, parang ganon. So, yun, hanggang sa experience lang, the more na nagtatato ako, the more na, syempre, mas nag-i-improve yung skills. Una, hindi ko rin nakalain na na magiging full-time profession ko siya eh. Una, parang hobby ko lang, parang sideline ko lang. Akala ko ganon. Akala ko hobby lang siya, pero hindi eh. Hindi siya hobby, hindi siya sideline. Profession talaga siya. Magtatato ka, kailangan i-full-time mo. Kung di rin lang, di bali nang wag na lang. Kailangan 100%. Kailangan ibuhos mo lahat yung time mo ron. Kailangan passionately gawin mo siya. Kasi kung hindi mo siya gagawin ng full-time, hindi ka rin pagkakatiwalaan ng tao. Yung mga clients mo hindi rin pupunta sa'yo dahil parang ginagawa mo lang ng mga racket yun, parang ganon. Hindi nila nakikita yung passion dun mismo sa artist. Ayokong sabihin na meron akong fix na forte or style. Basta, personally, syempre may mga favorites ako tulad ng mga intricate designs, mga Art Nouveau, mga surreal. Yan, gusto ko yung mga blending ng kulay. May details, mas okay sa akin, mas madetalye, mas para sa akin fun kasi during the process mahirap eh. Nakakaduling, nakakapagod, masakit sa mata. Pero after naman nung tattoo, yung outcome naman, lalo na pa nag-heal na sa tingin mo nag-heal na maganda, ayun yung reward mo eh. Parang after nun, mas mararamdaman mo yung hard work eh. Marami kasing factor na kino-consider kapag tattoo artist ka eh. Hindi lang basta yung marunong ka magpatakbo ng machine, yun na yun. Hindi ka tattoo artist, hindi enough yun eh. I mean, marami kang consider tulad ng mga technical sa mga machines, kailangan alam mo yun. Troubleshooting. Tapos, lalo na sa'yo as an individual, syempre kailangan meron kang tamang attitude towards dun sa work mo. Syempre, pumapasok dyan yung punctuality, yung ethics, kung paano ka makipag-socialize sa mga clients. At the same time, kung paano mo i-treat yung mga fellow artist, yung hindi ka nagta-trash talk, umiiwas ka sa mga issues hangga't maaari para yung reputation ng pangalan mo hangga't maaari ma-maintain mo na maayos. Well, marami kasi iba-iba. As a tattoo artist, syempre makaka-encounter ka ng iba't ibang personalities. So, iba't iba yung design din yung magagawa mo. Sabi nga nila, from mild to wild. So, makaka-experience ka ng mga weirdong design, makaka-experience ka ng medyo dramatic, yung mga memorial. Minsan, kaming artist, mas natututo nga kami minsan sa mga clients eh. Yung mga story behind dun sa mga design nila, parang, mas nadadagdagan yung knowledge mo sa mga design na parang, ganito pala yung symbol nito, ganito pala yung iba pang meaning nito. So, sa mga ganun, sa mga clients na naghahanap ng artist, huwag nilang i-base yung tattoo nila sa presyo. Parang second second factor na kino-consider. Ang una nyong hanapin, yung artist, yung skills ng artist. Kasi, ang mga artist iba-ibang style, may mga iba-ibang approach sa rendition ng kulay, let's say sa black and gray, pati sa colors. I-research muna nila kung sino yung tamang artist. Huwag nila isipin muna yung presyo. Tapos yun, mag-email, mag-inquire sila para malaman nila kung approachable ba, kung okay ba kausap yung artist, meron bang sinasuggest ng mga design, kung pwede pang i-modify yung ideas nila. Yung mga ganun, hindi enough yung sikat yung shop, hindi enough yung parang as in sikat lang yung artist. Yung skills yung i-check nila.
May Google naman eh, madali lang mag-research ng artist eh, so madali lang maghanap. Tapos sumusunod na lang yung sumusunod na lang yung price doon. Kung anong sinabi ng artist na price, huwag nila i-haggle. Kasi ibig sabihin, kaya ganun ang price ng artist, deserving yung artist na maningil lang ganun. Alam niya yung skills niya, kaya ganun yung pricing niya. So hindi ideal na i-haggle yung presyo. Swerte nga ng mga artist ngayon ng mga bago kasi ang dami ng resources, available na yung mga machines, madaling ma-avail, marami ng suppliers. Pero key siguro, patience. Kung wala ka nun, parang mahirap tumagal sa industry ng pagtatato eh. Isang malaking responsibility yung pagtatato eh. Hindi porket marunong ka tumusok or marunong ka magpatakbo ng machine, tattoo artist ka na, hindi enough yun. Kailangan talagang dedicated ka eh. Kailangan passionate ka. Tapos, ayun nga, syempre hard work. Patience, number 1 talaga yun, actually. Tapos, research. Thorough research lang din. Huwag umasa sa mga ibang professional na parang tanong lang ng tanong, na nagiging spoon-feeding na yung knowledge, spoon-feeding na yung info. Dapat may kusa na mag-research. Kasi, ayun yung magiging edge nila minsan sa ibang artist. Mas may advantage sila kung mas may advance silang na knowledge sa ibang artist. So, ma-apply nila yung sa profession nila. Sa sanitation, actually common sense ang sanitation sa pagtatattoo eh. Kapag malinis ka as an artist, chain reaction yun eh. Safe ka, ang tendency nun, safe na rin yung clients mo. So, magre-reflect naman yun sa trabaho mo eh. Pag nakikita ng clients na hygienic ka, sanitize yung area mo, word of mouth kakalat talaga yun na parang, uy, okay tong artist na to. Parang, di ba, bukod sa may skills, safe yung mga gamit, safe ako. Alam kong 100% walang cross-contamination, ganun. So, wag lang kakalimutan. Minsan kasi may mga artist na parang as years na lumilipas na nagtatattoo sila, nakakalimutan na nila. Minsan hindi na nalalagyan ng plastic barriers yung mga equipments na dapat lagyan. Na parang kung tutuusin, nakala nila maliit na bagay lang yun. Parang clipcord, okay lang yun. Kahit walang cover yan. Maliit na naman gagawin ko eh. Pero hindi eh. Ano yun? SOP yun eh. Kailangan meron talagang mga protective barriers yung mga gamit. Mahirap kasi, unang-una, sa Pinas, yung gobyerno natin hindi natin masasabing sumusuporta sa mga tattoo artist. Siguro as an individual, bawat tattoo artist merong magagawa, magi-start sa sarili nila eh. Unang-una, iwasan nila yung trash talking. Kasi wala kang sinisira doon kundi yung industry nyo eh. Kayo magsisiraan ng pangalan ng shop. So paano unlad yung tattoo industry kung sa inyo pa lang, individual pa lang, wala na, parang ganun. So bawat individual na artist merong role. Siguro magpakita lang ng good as a good model, as a good alam mo yun, yung kahit sabihin mong proper conduct, para hindi tayo na-discriminate na ay tatuan yan, kaya ganyan ugali niyan, parang ganyan. Kasi pa rin tayo eh. Although malaki naman yung good sign na natatanggap na ng tao, lalo dito sa Pilipinas, yung mga taong may tattoo, medyo na-accept na nila, hindi na nila masyadong nadi-discriminate, nalilesen na yung stigma. So, ayun, kailangan ituloy lang yun eh, yung ganung attitude na maipakita natin na, hindi porket tatuan. May mga kikita na rin ako na gumagawa ng mga charity works, mga outreach program, ayun, ayos yun, good sign yung mga ganun. So, para hindi tayo napo-profile na agad na porket tatuan eh, negative agad yung attitude, yung personality.
nag-e-evolve kasi yung tattoo scene eh. Nagbabago yung mga machines, may mga bagong brand ng inks, pati yung design nag-e-evolve, may mga 3D, mga photorealism. So syempre, gusto kong sumabay doon. Tapos hindi ko hayaang parang ma-stuck ka lang sa isang particular na ginagawa mo, diba? So gusto kong mag-experiment pa rin, gusto kong mag-try, gusto kong mag-explore pa ng iba hangga't merong may explore sa tattoo industry. Pero hindi ko na rin kasi nakikita yung sarili ko na gagawa, na papasok pa sa ibang craft, na hindi ko makita yung sarili ko na kahit sabihin mo 10 years, 20 years from now na iba yung gagawin ko. I think parang buhay ko yung tattooing. I think dito na rin hanggang madeds, parang ganon. Kung sakali mo umabot sa point na malabo na mata ko, nanginginig na kamay ko, nasa tattoo industry pa rin ako eh. Hindi ako aalis. Hindi ko nakikitang sarili ko na aalis ako sa scene. Basta feeling ko pag ganun, tutulong na lang din ako sa mga younger artists pa, parang ganun. Happiness na yun sa'yo eh. Parang achievement na yun na nakita mo yung iba pang artist na naturuan mo, natulungan mo, tapos nag-improve, nag-progress yung skills nila, may mga narating din, guminawa yung buhay. Para sa akin, achievement na yun. Parang goal na sa akin yun.
My name is Juntats. You are watching Camera Geek TV.